Okay. Ah, ito dapat yung kakalabasan yung bishop. So, para magawa ko to is uh, saka kaya natin to gamitin. Magsisimula ako sa cylinder. Okay. Ilagay ko dito yung cylinder, then by pressing and hold D, i-move ko yung pivot dito sa pinakailalim para pag in-scale ko, pataas yung paglaki niya, hindi yung parang sa lahat ng sides. So, in-scale ko siya sa base mismo, then iangat ko na lang to. Okay. So, pag ganyan, yung vertex mode, then to. Okay, tapos object mode. Okay. So, ito yung ano natin, ito yung cylinder. So, kailangan natin siguro 12 lang kasi oops, sira. Ibig sabihin nun, kailangan nating gawan muna ng palitan muna yung subdivision axis niya ng 12 bago natin siya i-scale. So, ulitin natin yung process na yun. So, by pressing D, tapos move natin dito sa baba, then scale natin, then scale ulit. Okay, tama-tama. Ay, hindi. Okay. So, ang gagamitin natin muna is yung insert edge tool. Yung ginawa ni sir, puro extrude sa akin. Kaya ito yung ginagamit kasi mas less yung risk na magkakaroon ka ng sobrang extrude. Although, kahit pag beginner ka, talagang lagi mo may encounter yan. So, ang paglalagay ng edges ay sa mga key points ng line. Tapos, okay. So, ilagay natin dito. Yan. Lagay natin dito. Mas madali ito kasi kaysa yung although mas maganda yung kisser siyempre para mas masanay kayo, pero I think alam nyo naman yung ano na yung mismong parang paano ginagamit yung extruding. So ang iwasan nyo na lang yung mapapasobrang extrude nyo. So dito ilagay natin dito, medyo ito tricky part kasi ba na dito parang ano siya yung tago yung ano niya yung parang paglubog niya. So dagdagan natin ng line, then scale natin to, tapos ipasok natin dito, ipantay natin, or pwedeng dyan, then ilagyan natin ng edge loop, then palakihin natin. Okay, then lagyan natin ng edge loop dito para mas ma-define yung curvature. Ito rin, tapos dito sa taas, sa gitna nito yung sentro natin, then dito ulit. Okay. Tapos dito sa mismong parang crevice nito, then lagyan natin ng edge loop ulit. Okay, papansin nyo mabilis ako mag model kasi mas mabilis nga itong process na to kasi syempre medyo sanay na rin. Kaya kayo huwag kayo mapoprostrate na hindi nyo makuha kagad to kasi syempre di naman isang araw lang, ilang linggo makuha nyo kagad yun. Tsaka ano pala yung extrude, keep in mind na ihasain nyo na yung sarili nyo na pag nag-extrude kayo, batakin nyo kagad, huwag nyo na hindi babatakin kasi pag hindi nyo binatak yun, talagang magkakaproblema kayo ng mga double faces na dapat ngayon pa lang ma-eliminate nyo na kasi pagdating sa modeling ng anatomy, dun may problema kayo kasi pag let's say nakumpleto nyo na yung buong model, tapos hindi nyo marami kayong hindi na-extrude, so yung tendency talagang uulitin yun. So pagdating dito sa bilog, apply natin yung mismong curvature ng bishop. Yan. So scale ulit. Ito lagyan natin dito. Okay.
Mamaya gagawa ko ng video about sa horse. Medyo mas komplikado kasi yung horse eh. Pero ano naman, madali lang yung approach din. Nagsimula ako sa plain. Plain naman ako. Although pwede rin sa cylinder, kaso ang ayoko sa cylinder kasi kung magsimula ako sa mga ganun komplikado kasi is masyadong, dahil complex yung model eh, mas matagal ayusin. At unlike sa plain, parang automatic na aayos mo na. Ayan. Okay. So nakita nyo, ito yung ating bishop. So ito, pag may ano kayo, may mga ganito kayo, actually sa modeling ano, wala namang kasi yung may triangle. Kasi una-una, may triangle kasi is bagay siya dito dahil hindi siya yung nagde-deform. Unlike na pag tao to, hanggat maaari walang triangle, or kung may triangle sa tago, katulad sa mga singit, ng hita, mga ganon, yung hindi siya makikita pag nagde-deform. So pag ganyan, tatanggalin natin to, gusto nyo tanggalin to, gawin natin quads, is may technique niya na gusto natin masabay yung pagtanggal sa taas, pati yung dito sa baba. Kasi kahit sabihin mong triangle to, o tago, mas maganda gawin na natin quads para masanay kayo na quads lahat ng minomodel nyo. So ito, okay. So dahil ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12. So gagawin natin, dapat may matirang at least 6 lines. So select natin to. So makikita nyo, pag sinidrinag ko, hindi ko pa pinipress yung shift, sa ilalim, maseselect na rin siya, yung mismo katapat niya. So ngayon, mag-press na ako shift, select ko to, yan, to, ito, and delete edge. So pagdating sa baba, wala na rin yung edge dun. So quads na siya. So quads na rin siya dito. Tapos itong vertex mode, ito medyo angat natin to. So F para mas mabili, ma-zoom in mo yon yung selection mo. So medyo dito bilog. Angat natin dito. Then dagdag tayo ng isang edge loop. Oops. Okay. Tapos magdagdag tayo ulit ng isang edge loop dito para mas maging bilog. Then lagyan natin to dito. Ayan. Lagyan natin dyan. Kung sa tingin nyo kailangan nyo pa na parang gusto nyo ng refinement, ito lagyan natin ito dito para hindi mawala yung pagkabatak niya, pati rin dito. Kasi ang sa 3D space parang may binabatak nila yung faces papunta sa gitna. So minsan mapapansin nyo yan. So lagyan natin dito para mas maging strong yung edge. Tapos dito, actually ito, pag nagmo-model ako, hindi ko nilalagyan ng maraming edges kasi pag nilagyan mo ng maraming edges, pagdating mo sa UV mapping, doon ka problema. Dahil pag nasa UV map mo na siya, sobrang daming edges or vertices, matatagalan ka mag-ayos, minsan nagsisira pa. Okay. Yan. So, dito lagyan natin dito. Okay. Actually sa akin okay na to eh. Okay na yan. So tingnan nyo, wala akong double faces kasi hindi ko ginamit yung extrude. So delete natin yung history. Okay. Sa ako kasi gumagamit ako ng hotbox. Etong hotbox mas ano to eh, mas mapapadali yung paggawa mo pag ito ginagamit. Pero mas maganda masanay muna kayo dito sa mga functions dito sa taas. So delete natin yung history. Yan. Tapos pangalanan nyo na kagad bishop. Huwag nyo mas maganda pinapangalanan nyo kagad yung assets nyo. Para sa outliner, okay, objects, clear below, makikita nyo nakapangalan siya. Ito mali ako, dapat nakapangalan yan bishop 2 kasi meron ng bishop 1. So ito, ngayon na layout na natin to, kailangan natin siyang smooth bago natin applyan ng boolean. Bakit ganun? Kasi pag binulyan mo siya na hindi pa nakasmooth, tapos pag in-smooth mo, masisira yung banda dito. At saka kailangan natin si smooth para hindi na kayo mag-press ng 3. Kasi sa rendering sa mental ray, pag naka-3 yan, makikita yan na nakasmooth. Unlike sa B-ray, kailangan mo lagi siya smooth. So na wala na yung ano natin, kailangan natin smooth, then punta ka sa mesh,
smooth. So yan yung default nya, naka-smooth na siya. So kailangan natin, ang gagawin natin is yung mismong hiwa dito. So gawa tayo cube, labas natin, then side view, rotate natin, tapos gusto natin yung pag-compress niya parang dito by this axis. So R, press mo yung rotate or R, then normal, average, kung ayaw object. So para pag in-scale mo siya, yun lang ini-scale niya from yung left to right niya. So place natin dito, rotate, yan, tapos i-scale natin ulit, then move natin siya dito sa gitna. Gamitin nyo lahat ng orthographic views. Mas maganda ginagamit nyo para masanay kayo. So scale natin siya. Okay, so ito na, ibubulyan na natin siya. Para ibulyan natin, select nyo muna to, yung mismong cube, then yung bishop natin, then go to mesh, boolean, difference. So mali ako, dapat pala baliktad. So gawin natin is bishop muna, then yung cube. Okay, so yan, may hati na kayo. So pag in-smooth nyo siya, tingnan nyo, sira yung pieces kasi marami siyang quads, ay marami siyang n-gon. Pag ganyan, ang ginagawa ko, hanggat maaari, tinatanggal ko yung quads. So split polygon tool, or dito sa select, ay sa edit mesh, nga pala, wala dito yung split polygon tool. So kung sa press yung shift, then right click, split polygon tool. So etong linya to, lagyan natin dito, dito, tapos dito. So yan, then lagyan din natin ulit ito, dito naman. So ayaw, di pwede kasi at mare walang n-gons. Although di nyo rin may iwasan na walang n-gons. Pag ganyan, mas okay pa yung triangle kaysa n-gon. So kahit hindi natin si smooth, mas maganda naka-quads pa rin. Pero hindi nyo rin may iwasan na na walang n-gons dito dahil ginamit natin siya ng boolean. Okay, may debate na mas maganda, na may n-gons ba, walang n-gons. Katulad ng ibang mga modelers na sinasabi nila, okay naman na may n-gons kasi yun na, gusto naman ng kliyente ko yun. Pero yung iba, gusto mas maganda yung walang n-gons. Kayo, kung saan kayo mas okay. Pero depende rin kasi minsan kung saan mo nakasanayan eh. Kailangan talagang wala talagang n-gons. Saka ang advantage ng walang n-gon sa rendering, wala kang masyadong makikitang parang masisira yung faces pag nire-render. So ito triangle, ito triangle. So lagyan natin to dito. Ganito. Yan. So may n-gons pa ba tayo? I think wala na. So kung OC kayo, pwede nyo lagyan to. Ayan, quads pa rin, quads na siya. So ito dito, lagyan natin to kasi triangle to eh. Lagyan natin dyan, 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 magiging quads yan kasi yan quads na siya, 4 sides na siya. Ito yan, 1, 2, 3. So ito 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Kailangan natin tanggalin yung pagka n-gon nya. So delete natin to kasi bakit 1, 2, 3, 4 quads na siya. Ito rin same as dito. Yan, quads 1, 2, 1, 2, 3, 4 quads na siya. So gawin din natin dito sa kabila. Mas maganda nililinis niyo yung dito na yung parte na nililinis niyo yung mismo model niyo.
Okay? So, ito yung bago nating bishop. So, mas maganda delete niyo yung history. So, okay? Yun lang.